Hello guys! Welcome to my YouTube channel, The Car Loan Expert. At nandito po tayo ngayon sa dealer ng Suzuki Taytay. Dealer na madalas po tayong gumawa ng content reviews at nagre-release po ng Suzuki vehicles. At good news mga ka-idol dahil meron po silang display ng bagong 2026 Suzuki Fronx. So sa mga viewers natin na gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ng Fronx. Fronx is a given name by Suzuki na ang ibig sabihin ay portmanteau. Yun no, hindi ko nga alam kung saan galing bansa yung portmanteau no. So it's a new frontier or new market segment ng mga crossover vehicle. Ito na yun mga ka-idol. So if you remember the Ford EcoSport, diba? That subcompact SUV. Ito ay isa new segment po ng mga sasakyan na parang hindi mo maintindihan kung belong ba siya sa kotse na hatchback or subcompact SUV. Diba? Dahil ang size po nito ay halos kasing laki o mas maliit pa ho yan sa Nissan Kicks. So meron po tayong apat na variant for the Fronx. Okay? Apat na variant. One is the GL. Okay? Non-hybrid po yun, idol. Meron din tayong GLX na monotone at two-tone. Itong nasa harapan po natin ay GLX na two-tone. Ang price po nito ay nasa 1,229,000. While yung SGX na halos kamukha na rin po nito, ang price po nun ay nasa 1,299,000. So kung interesado po kayo sa bagong Fronx, mag-comment lang kayo sa video ito or i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. So guys, wala pa tayong promo regarding this Maybe discount lang ang may bibigay ko sa inyo. With regards to engine, this one comes with a 1.5 liter na mild hybrid. Okay? 6-speed automatic po itong mga idol. And then, yung kanyang power ay nasa 103 PS maximum power at 137 Newton meter of torque. Like I said, 6-speed automatic mga ka-idol. Hindi po siya CVT. And then this one is a front wheel drive. So guys, dito naman tayo sa kanyang dimension. Sa part na ito, talagang may in love o makukursunadahan po ng misis ninyo dahil napaka-cute po ng crossover vehicle na ito. Okay? With regards to length, o yung haba po niya ay nasa 3,995 mm. Yung width, yung lapad ay nasa 1,765 mm. Yung height, nasa 1,550 mm. Pagdating naman sa kanyang ground clearance ay nasa 170 mm. Wheelbase ay nasa 2,520 mm. So guys, let's say buying po kayo ng kotse na nasa halagang 1 million like Honda City. Diba? Yung top of the line ng Honda City. Or sabihin natin top of the line po ng Brio. Nasa 1 million na, di ba? So why don't you consider having a SUV like this na alam mong bago, naka-mild hybrid, mataas ang ground clearance, advantage ito sa mga malalalim na baha o di kaya malalalim na mga potholes or humps. At syempre, mas komportable dahil medyo upright ang kanyang sitting position. Moving on dito sa kanyang front fascia. Sideways, napaka-aggressive idol. As you can see sa kanyang side profile, makikita mo yung kanyang baywang, Ayan. Na mukhang sporty. Actually, mukha nga siyang malaki rito, na meron siyang premium plastic over fender. Hanggang doon sa likuran, may baywang pa rito. Two-tone pagdating sa kanyang
side mirror with repeater, and then also you have the roof rail. Pagdating sa kanyang front fascia, parang may naalala ako dito Parang kamukha siya ng Hyundai Kona. Tama po ba? Way back 2018-2019, nagkaroon po ako ng Hyundai Kona. Parang significantly meron po silang similarity. Pagdating sa kanyang LED DRL, sa kanyang front grille, although mas gwapo ang front grille nito mga ka-idol dahil naka piano black finish, chrome, and then nasa bandang baba yung kanyang LED headlamps. So di mo na kailangan siguro ng fog lamps dahil nasa baba na rin eh. And then very aggressive looking yung kanyang front bumper all the way doon sa kanyang lower chin. Painted black is available for GLX and also the SGX variant. And naka-aerodynamic na rin tayo na roof rails. Ito ay very functional sa mga active ang lifestyle, especially yung mga mahilig mag-outdoor leisure or mag-camping na nais pong lagyan ito ng roof rack. And then also noticeable na shark fin antenna. We have a quarter window here sa bandang likuran para mas magbuka po siyang sportier. And then dito sa rear, hindi naman medyo obvious yung kanyang rear spoiler, but you have a LED third brake light, a washer, a wiper, and then I noticed pagdating sa kanyang rear tail lamps or tail light, parang significantly may hawig po siya sa Ford Everest. Tama po ba? And then meron tayong parang sporty accents or parang some kind of rear diffuser sa bandang likuran. For this variant, available po yung rear view camera every time na kayo po ay atras. And then you have a sensor din sa bandang likuran. Then pasok tayo sa loob. Going to interior, pagdating naman sa kanyang driver side door panel, as you can see, naka two-tone po for this variant. We have the black plastic and then burgundy plastic. You have silver accent dito sa kanyang door opener. Ito naman ay burgundy fabric. Power windows tayo, pero yung driver side lang ang auto. Central door lock. And then we have side mirror power pull. Meron tayong maliit na throttle para sa ating side mirrors. And then bottle holder, speaker. And then pagdating sa kanyang dashboard, ayan, medyo may design siya ng konti, idol. But hindi ako masyadong fan sa ganitong klaseng design dahil medyo may pagka-minimalist ako ng konti. Para sa akin, medyo noisy po ito, Anyways, steering wheel, very sporty. Okay, wrap ito ng leather na may combination na parang piano black finished plastic here. And then meron tayo dito mga buttons na controls o whatsoever na kagaya nito. Meron tayong cruise control pero hindi po ito naka-adaptive. Only the SGX ang naka-adaptive. And then sporty yung analog natin with MID dun sa bandang gitna. For this variant, hindi po available ang kanyang heads-up display. 9-inch touchscreen infotainment with Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth function, and then yung aircon natin, narito, and then also hindi tayo naka-wireless charging. Available lang po yun sa SGX. Yun nga lang, meron tayo ditong 12-volt socket and then USB port, cup holder, okay? And then may mga switches din dito. And then may konting pocket din dito, Ayan.
So narito yung switch para sa kanyang headlamps. We have a paddle shifter here for just in case gusto po ninyong mag manual mode. Para sa ating wiper. Ceiling natin, ayan, parang ano siya, no, parang light gray yung kanyang ceiling with individual grab handles. Yun nga lang, wala siya ditong mirror para sa driver. Medyo maliit lang yung kanyang rear view mirror din. And then also medyo maliit lang rin po ito. Walang box dito, idol, ha. Ito ay you can move forward and backwards. Manual adjustment para sa ating seats. Still two-tone pa rin. Pero burgundy and black na fabric, ano. Sporty siya, idol, ha. Dahil malaki yung kanyang yung headrest. And how do you feel kung ikaw ay sasakay na? Ayan. Medyo maluwag naman yung kanyang leg room. Pagdating sa kanyang front view, mapapansin po ninyo na SUV ang feel. Ano? Ayan, medyo di mo masyadong kita yung pinakadulo. Kung ikaw ay new driver, hindi mo masyadong kita yung dulo. Depende na lang kung medyo matangkad ka ng konti, ano. Ayan. So meron po siya ditong parang carbon accent na na design, and then silver painted switches ng ating aircon, push start engine. Ayan. Pagdating sa kanyang headroom, okay naman for my height of 5'5". Check natin. Maluwag din, idol. Sa driver side, maluwag din. And then isa sa gusto ko dito is naka-handbrake. No? Yung manual handbrake. So, ibig sabihin, less worry for just in case na masira po yung ating handbrake na, kasi yung iba ngayon nauuso na po yung electric handbrake or parking brake. Ayan. Nandito yung kanyang hazard. Yung air vent niya hindi naman masyadong binigyan ng effort. But still may mga accents pa rin siya para magmukha siyang sporty. And yung design po ng kanyang yung kanyang cockpit sporty. Alam nyo, parang napapaisip tuloy ako na alam mo yun, parang ano ba to? Yung interior parang panlalaki. Tapos pagdating sa harapan parang siya, parang ano ba tawag natin dito? Yung pwedeng pang female, pwede rin pang male, 'di ba? Or unisex sabihin natin, 'di ba? Then pagdating dito sa kanyang rear seat, ayan, it's obviously na medyo masikip na ng konti, especially dun sa mga taong matatangkad, ano. Kung ang height mo ay 6-footer, ay yan, tumama na ako. Kung 6-footer ka, tama ka na kagad dito, lalo na't kung medyo bumpy yung dinadaanan mo. Ayan, no? Konti na lang yung space at tatama ka na. Pero pagdating sa kanyang leg room, ample space naman. Ayan, maluwag naman. Yun nga lang, meron siya ditong umbok, di ba? And then a tiny air vents, individual air vent. Ayan. And then meron tayo ditong type A and type C ba ito? Ayan, type A and type C para sa mga gustong mag-charge and may konting pocket dyan, lagayan ng coins. You have a tonneau cover here. Ayan. Then check naman natin yung kanyang bandang likuran. Okay, din dito tayo sa bandang rear. And ito, manual yung ating lift gate.
Naka-hydraulics and tonneau cover. Pwede mo naman tanggalin nito. We have 340 liters cargo space dito sa ating trunk. Siguro alanganin ito sa mga golf bags, pero spacious ito sa mga 1 sack or 2 sacks of rice. At narito yung kanyang spare wheel. Full size na steel spare wheel. Ang downside lang dito, idol, is what if kung babae ang mag-unload ng gulong. So medyo mabigat at malalim. Or kung just in case gusto ninyo mag-unload ng inyong malaking maleta, medyo effort para i-lift. Pag-unload tsaka pag-load. At narito yung kanyang jack. Ayan. So manual jack. Hopefully sana ginawa na itong hydraulics. Dahil naka-SUV naman tayo. Ayan. Then dito naman tayo sa passenger side. Front passenger side. Both naka SRS airbag, driver and passenger. Meron din tayong curtain airbags. I don't know kung meron tayo ditong side airbags dahil hindi ko pa naman nabubuksan yung plastics niya. I think wala siya dito. So siguro this one comes with 4 airbags. Manual adjustments yung ating mga upuan. And then kapag umupo ka na dito sa passenger ay absolutely maluwag. Ayan. Maluwag. Okay? Ayos. So guys, I highly recommend this car para sa mga naghahanap ng sasakyan na medyo mataas ang ground clearance, na parang naka-SUV ka. At ang price ay pang-kotse lang rin, na walang pinipiling kung anong sex ka, either lalaki or babae, ika nga unisex. Pwedeng gamitin ni lolo, pwedeng gamitin ng iyong anak na lalaki or babae. Sa mga individuals na nagtatrabaho sa call center or virtual assistant, nurse, doctor, dentist, or salesman. Ayan. Ito yung recommended kong sasakyan sa inyo. Kumbaga, mas maliit ng konti sa Nissan Livina, mas malaki sa mga hatchback gaya ng Honda City RS or Movilio, na ang price naman ay very reasonable. Okay? And anyway guys, with regards to fuel consumption, according to my fellow bloggers, this car can consume from 20 liters up to 27 kilometers. Diba? Ayun, so very very efficient po yun, lalo na't sa panahon po ngayon mataas po ang presyo ng gasolina. So just in case you are looking for a good deal, especially for in-house financing or looking for a better discount, mag-message lang kayo sa video ito or i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Carlon Expert. So thank you guys. Again, just in case kung malapit po kayo dito sa area along Taytay or Cainta, feel free na bumisita po kayo dito sa Suzuki Taytay. Meron tayong mga kaibigan dito na handang tumulong sa inyo para magbigay ng magandang offer. At marami pa silang mga sasakyan na ino-offer dito according to your need. Meron tayong MPV, meron din tayong kotse at meron din tayong FV o 4x4, gaya nun yung Jimny. Okay? So guys, thank you for watching.